Kung walang assurance guys, meron bang way 'no, or ano yung para sa akin is yung mabisang paraan para ikaw ay maging permanent resident dito sa Canada? Alam nyo ba na merong 99% na ikaw ay magiging permanent resident dito sa Canada 'pag yun ang kinuha mo? Just to share with you guys, yun din po ang nagpa-PR sa'min dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Meron lang ako sa inyong gustong ikwento or i-share guys. And this is related to doon sa isang post natin, no? Regarding doon sa isang vlogger dito sa Canada na meron pa silang permit hanggang 2028 pero nag-decide sila guys na uuwi na lang sila ng Pilipinas. For some reason, biglang may nag-click sa akin no na sabi ko kailangan ko tong i-share. Lalong-lalo na guys dun sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada or even yung mga nandito na sa Canada, no? Kasi for me, this is a very important information na kailangan yung maintindihan para mas maplano nyo guys yung buhay Canada nyo dito and kung paano kayo kukuha or makakakuha ng permanent residency dito sa Canada. Para lang meron kayong context, no? Panoorin nyo na lang yung post ko na yon. Wala pa akong nakita, no? Sa government ng Canada, correct me if I'm wrong, na nagsabi no na meron talagang pathway na 100% sure na pag yun ang kinuha mo magiging permanent resident ka dito sa Canada, no? In fact, nung si Mark Miller ang namamahala no ng anything related sa immigration system ng Canada, sinabi na niya yan, no? Sabi nga niya noon na yung sa mga kumuha ng international student pathway, wala pong guarantee na after ng program nyo is magiging permanent resident kayo dito sa Canada. Kaya nga no, medyo napapaisip din ako kung saan nanggagaling yung thinking na yon na pag natapos yung kanilang permit, bakit walang assurance, no? Bakit pumasok pa sa isip na kailangan na may assurance na sila ay magiging permanent resident dito sa Canada. Kaya ako to gustong i-share. Lalo na guys, no, yung meron kasi no na mga nabibiktima guys na mga agency or na mga consultant kasi guys, nangangako sila ng kung ano-ano, no? Meron na tayong mga nakikita niya na pinangakuan ng napaka gagandang pangako tungkol dito sa Canada and parang meron nga ako niyang nakita na sinabi nga sa kanila na pagkatapos ng kanilang program, sila ay magiging permanent resident dito sa Canada. And meron din silang sinasabi kasi nga no, na napakamahal po ng tuition fee dito sa Canada. Sinasabi nila na yung pang tuition nila, pwede nilang kunin doon sa kanilang pagpa-part-time. Hindi po totoo lahat yan, no? Marami na pong nagpatunay niyan na dito na hindi po sapat, no? Sa cost of living nga lang guys, kulang na no? Kasi nga po, yung mga nag-i-international student dito sa Canada, they are allowed na kumuha po ng part-time job dito sa Canada. Pero, hindi yon sapat para ipangtustos mo doon sa tuition fee or para mabawi mo yung tuition fee na naibayad mo sa school, no? Yun dun sa pagkuha ng PR guys, no? So, para kayo ay makakuha ng permanent residency, papasok kayo sa Express Entry. Sa Express Entry, meron pong point system yan na ang tawag is yung CRS, no? So, diyan talaga nagkakatalo sa lahat. Siyempre guys, mas mataas na CRS points, mas malaki yung chance mo ngayon na ikaw ay makakuha ng invitation to apply para ikaw ay maging isang permanent resident dito sa Canada. So, kung walang assurance guys, meron bang way, no? Or ano yung para sa akin is yung mabisang paraan para ikaw ay maging permanent resident dito sa Canada? Alam nyo ba na merong 99% na ikaw ay magiging permanent resident dito sa Canada pag yun ang kinuha mo? Just to share with you guys, yun din po ang nagpa-PR sa amin dito sa Canada. And yan guys is yung PNP or yung Provincial Nominee Program. Bakit ko nasabi yan? Again, babalik tayo dun sa CRS points, no? Sa CRS points po, para ikaw ay makakuha ng ITA, kailangan
ma-reach mo yung minimum. Pero sa ngayon, no, for me, hindi mo dapat i-aim yung minimum. Kasi ngayon, I think ang minimum score is nasa 500 something, no? Para ikaw talaga maging sure ball ka na makakakuha ka ng ITA or magkakaroon ka ng high chance sa permanent residency, wag mong i-aim yung minimum, no? I-aim mo yung mas mataas. Now, pag ikaw ay nakakuha ng nomination sa Provincial Nominee Program, yan guys, magbibigay sa inyo yan ng boost points na 600 points, no? So, let's say guys, yung sa mga base points, like yung sa age nyo, yung sa pag-aaral nyo, sa work, and everything, sabihin na lang natin 300 points. So, kung dun lang kayo aasa guys, hindi talaga kayo mabubunot sa express entry, no? Kasi nga ang minimum po ngayon napakataas na, nasa 500 na. Pero kung iisipin nyo guys, pag nakapasok kayo ng PNP at meron pa kayo nung base points na 300, sample na lang, no? Kami noon ang base points namin nasa 400 something. So nung nakakuha kami ng boost points or nung na-nominate kami sa PNP, binigyan kami ng extra 600 points. So halos nasa mga 1,000 plus po yung CRS points namin that time. And dahil po doon, on the next draw, nakakuha na po kami ng ITA para sa aming express entry. At yun po ang nagbigay sa amin ng opportunity and chance na maging permanent resident dito sa Canada. Yan. So, walang assurance pero for me, meron pong mas mabisang paraan or merong mas mabisang pathway para kayo ay maging permanent resident dito sa Canada. Kailangan lang talaga guys, alam nyo yung pinapasok nyo, alam nyo yung ginagawa nyo bago pa man kayo pumunta dito sa Canada. Kaya po yung information guys, napaka-importante niyan. Ako po, hindi po ako nag-DIY, no? And I am proud. Yung video na to guys, hindi ko kayo hinihikayat na pumasok sa agency. Again, wala po akong connection sa kahit anong agency or agent or whatever. I am just saying or sharing yung experiences na meron kami, no? So, from international student hanggang sa na permanent kami guys, yung agency lang po namin ang nag-handle at naghawak nun. And ngayon guys, no, sa dami ng mga changes ngayon sa Canada, I highly suggest po talaga na kayo ay kumuha ng legitimate at yung talagang license na consultant dito sa Canada para kayo ay matulungan, no, sa pagpaprocess po ng inyong mga papers. Yun lang guys, kumbaga na-share ko lang nga sa inyo kasi bigla ko lang naisip yung tungkol nga dyan sa word na assurance na yan. Again po, uulitin natin, no? As far as I know at para po sa akin and based on my research, wala po talagang assurance, no? Na pag pumasok ka sa isang pathway, ikaw ay magiging permanent resident dito sa Canada. So, based din po on my experience, yan po yung nagpa-PR sa amin na yan lang po yung para sa akin, magagaranti ko based on my experience na kayo ay magiging permanent resident talaga dito sa Canada. Pag yan ang nakuha nyo, which is yung Provincial Nominee Program na makakatulong po sa inyong express entry profile. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.